Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat nating ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Dakilang Diyos, sa hapong ito, patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Inyo nga pong loobin, Panginoon, na pangunahan kami sa aming gagawing pagsamba. At gayon din, Panginoon, hinihingi namin ang patnubay sa aming mga kapatid na marahil ay nasa daan pa patungo sa iyong bahay-sambahan. Gawin mo nawa, O Diyos, na mabuksan ang aming mga puso upang patuloy naming maunawaan at maipamuhay ang mensaheng dadalhin ng iyong anak sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Na ito po ang ating mga balita para po sa ating ikatatlong linggo ng Advent. Sa December 29 po, dito po gagawin ang Oakbrook Christmas Fellowship sa ating pong social hall. Ating pong binabati ang isa nating kapatid, si Kristen Ann Teves Tan, sa kanyang pagtatapos ng Bachelor of Science in Nursing sa University of Texas. Noong December 12, 2014, siya po ay nagkamit ng summa cum laude. Siya po ay anak ni kapatid Ben at Chiquit Teves Tan. Siya po ay isa sa ating mga communicants noong pong 2002. Gayon din po, taus-pusong pasasalamat ang ipinaabot kay kapatid Bermer Adlaon at sa kanyang buong sambahayan sa kanilang mga kaloob para sa ginanap na Quezon District Christmas Fellowship po kahapon.
At salamat din po sa lahat ng dumalo sa pagtitipong ito na ginanap po sa UCCP Kalumpang. Mababasa po natin sa ating bulletin ang mga magdadaos ng kaarawan. Ngayon po ay si Jennifer Safranco. Meron po ba ditong nagdadaos ng kaarawan para po sa linggong ito? Wala. Meron po ba tayong bisita? Mga kapatid na mga kabataan, kayo po ay inaanyayahan namin tumayo? Dahil kayo po yata ay bisita namin? Saan po ba sila nagbuhat? Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa aming iglesia at makasama namin sa pananambahang ito. Ang iba pong balita ay dadalhin sa atin ng ating pastor. Ako na daw po. Makikita po sa ating bulletin ang lahanay ng gawain ngayon pong December. Atin pong pakatandaan, atin pong ipaskil sa ating bulletin sa bahay. Yung madali po nating makikita, wag po doon sa natatakpan. Ang akin pong liturhiyang, yung bulletin po nakapaskil para po nakikita ko araw-araw yung atin pong mga gawain. Dahil mahirap pong memoryahin. Mas maganda pong nakikita. Ano po? Pero akin pong babanggitin na sa unang simbang gabi ay pangungunahan po ng MMS Choir, ang ating pong pananambahan. MMC. Hala. Thank you for the correction, Ate Noemi. Gayon din po ang lahat po ng mga prayer concern, ang ating pong mga kapatid na may karamdaman ay patuloy po nating isama sa ating mga panalangin. Sila po ay nasa ating bulletin. Gayun din po paalala ng ating pong Purok Bible Study ay pansamantalang natigil at ating pong i-resume ito sa January. Ang iba pong mga updates ay matatagpuan at mababasa natin sa ating bulletin. Magkaganon pa man po, kung wala man pong narito na nag-birthday, ay atin po silang awitan ng happy birthday o maligayang bati bago po tayo magbatian. Kapatid, tayo po ay tumayo at tayo magbatian ng kapayapaan. Yan. Papurihan po natin ang Panginoon. Tayo po natin magsitayo. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling, is falling all over me. Mercy is falling. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy
Ngunit sa sandali, ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila. Ang kaliwanagan na nagmumula sa kandila ng pagdatal ang sumabawat isa sa atin. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang mula ng profeta. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang uunan sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na patuloy na nag-iingat at nagpapaalala sa atin at sa kaniyang nilikha. Pasalamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at buhay. Thank you.
Tayo po'y manalangin. Walang hanggang Diyos na aming Ama, malilikha, manunubos at tagapag-alalay. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan dahil sa kami muling narito sa iyong bahay-sambahan upang sa iyo sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa buhay, kalakasan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Narito po kami, O Diyos, upang idulog namin at ilapit sa iyo ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasalang nagagawa sa araw-araw. Kami po ay inyong patawarin sa mga kasalanan ang aming nagagawa na malimit sa aming buhay. Kaya lumalapit din kami, O Diyos, sa kapakanan ng aming iglesia kinabibilangan, ang United Church of Christ in the Philippines. Amin pong idinadalangin ang lahat ng aming mga obispo, conference minister, mga pastor at mga diakonesa na patuloy mong ginagabayan sa pagdadala ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, Diyos, sapagkat kami sa mga oras na ito, patuloy kami na ipagdiriwang ang iyong kapanganakan. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang laging sumusubaybay sa bawat sandali ng aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang iglesyang ito ng UCCP Magil sa pangunguna ng aming konsilyo, mga samahan at lupon, gayon din ang mga organisasyon, ang UCM, CWA, Mega, SIAP at Christian Youth Fellowship, na kayo po ang gumabay sa kanila sa pangunguna ng kanilang mga pangulo. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming paaralan ng Magil sa pangunguna ng mga school board, principal at mga guro, na sila po inyong sasamahan lagi at papatnubayan sa kanilang mga gawain. Kaya din, idinadalangin namin ang mga nagsisipag-aral na nawa ay makilala nila ang ating Panginoon at maging pagpapala sila sa ating lipunan. Idinadalangin din po namin ang mga magulang na sumusuporta sa paaralang ito. Gayun din, patuloy din namin idinadalangin ang napakaraming gawain ng iyong iglesia. Ang prison ministry sa Quezon District Jail, Lucena Jail, at BJMP sa Talipan. Patuloy mo po na papatnubayan kami sa aming pagdadala ng iyong mabuting balita sa aming mga inmates, at idinadalangin din namin ang kanilang kalagayan, ang kanilang mga kaso na kanilang nagiging problema. Patuloy din namin ang pagdalangin sa mga judges na sa kanila ay mahatol sa kanilang mga usapin. Dalangin din namin, O Diyos, ang napakarami naming mga kapatid sa buong sanglibutan. Lalo tigit ang mga kapatid namin na nagdaranas ng mga pag-uusig sa iba't ibang bansa na hindi kumikilala sa iyo. Dalangin din namin ang aming mga kapatid sa ibayong dagat, ang mga naghahanap buhay namin mga kapatid, sila po ay inyong pagpapalain at iingatan, at sila'y maalala nila na sa mga araw na ito ay ang araw ng Panginoon na dapat siya naming sambahit purihin palagi sa araw-araw. Dalangin din namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman sa pagamutan, sa kanilang tahanan, at maging dito sa loob ng iglesia. Patuloy po niyo kaming biyayaan at pagalingin sa aming mga karamdamang tinataglay. Ang lahat pong ito ay aming hinihingi sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all.
Muli, Panginoon, ay pinapaabot po namin ang aming pasasalamat sa lahat ng biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Narito po, dinala po namin ang aming mga handog bilang bahagi ng pagpapalang ito. At ito ay aming gagamitin upang ang iyong kaluwalhatian ay lumaganap dito sa lupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, sa Aklat ni Isaias, Kabanata 4 na po, talataang 1 hanggang 11. Mga pananalita ng pag-asa. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Bayang Jerusalem, nanghinangaw ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa bundok, sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. Sabay-sabay. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain, sa sariling bisig, yaong mga tupay kaniyang titipunin. Sa kaniyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may sukling. Atin pong pakinggan ang ilang talata mula po sa Aklat ng Lukas, Kabanatang 12, talataang 35 hanggang 4 na po. Ganito po ang ating maririnig. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung mararot na niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito.
Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita.
Magandang gabi po sa kapatiran. Maraming salamat po sa kabila po ng tayo ay iilan dahil masungit na naman yung panahon. Alam ng Diyos na naririto tayo. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat muli narito kami. Naniniwala na ikaw ang may sabi, 1, 2, 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroroon ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 linggo na po ng Adbyento. Ibig sabihin, malapit na ang Kapaskuhan. Nang makita ko po nung isang linggo sa liturhiya na ako po ay muling magpapahayag ng mensahe ng Panginoon sa bahaging ito ng nalalapit na Kapaskuhan, natatakot po ako. Sabi ko, nako, Adbyento pa naman. Ang salita po kasing Adbyento ay ating pakinggan. Ang minsan pa ay sinabi sa aklat ng Lucas na inyo pong narinig kanina bilang siyang pagbabatayan po ng aking mensahe. Ang Adbyento po na ngayon ay 3 linggo na ng Adbyento ay isang salita ng mga Kristiyano na ang ibig pong sabihin ay ang Advent ay pagdatal o coming or arrival. Ang ating pong diin sa pagdiriwang ng Adbyento ay naaalaala lang natin na ito ang siyang kapanganakan ni Jesus. November 29 po, isinabay ang symposium. Kami po ay nasa training sa Candelaria at Adbyento rin po ang pinag-aaralan. Marami po sa atin mga kapatid ay naghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit ito po ay isang tradisyonal na kinamulatan ng lahat ng ating kapatiran nung una pa. Nariyan po na pagpasok at pagdating ng September, naglilinis na ng mga mararangyang tahanan. Ako po ay nakarating sa bahay na Vice Governor Racelis noong pong September 9 nang magbalikbayan po dahilan po sa yung pong kanyang isang anak na babae, yung nurse, ay naging asawa po ng aking pamangkin doktor, si Dr. Tito Ilagan, na ngayon po ay narito, samantala ang asawa ay nasa Amerika, dahil hindi po siya nakakakuha ng visa. Si Tito po ay nananatiling doctor namin sa Agdangan, at si Grace naman po ay nasa Amerika sa piling ng mag-asawa ni Robert. Ako po ay nagtaka, September lang po ay naglilinis na ng bahay. Si Ate Emily, yung magandang bahay na puti, ang dami po ng tauhang gumagalaw dahil naghahanda sa pagdating ng Kapaskuhan. Nakakalungkot, nakakasaya, na ang nakikita talaga ay palagi siyang umiimik. Nako, ayoko na ng Santa Claus noong 2011 pa yan. Ilagay yan dyan sa kahon at bibili ako nung tigna 9,000 Santa Claus na talagang malaki. Ang pinaghahandaan po ng marami sa ating Pilipino, papaano makikita ang karangyaan ng bahay na si Santa Claus ang naandon. Sabi po ng isang pastor sa aming seminar, maraming tahanan ang makikita natin talaga pong Merry Christmas at nandun si Santa Claus sa ibaba. Ako po ay nakatanggap ng regalo 2009 nung ako'y pumunta sa Amerika. Pinapasko po ako ng aking anak ng isang munting kahon. Ano kaya kako itong bigay ng pastor? Kasi pastor po yung anak ko. Sabi niya, Mama, sa Quezon mo yan bubuksan. Hindi ko po mabuksan dahil araw-araw siya nandun din sa bahay. Pero kumakalog. Sabi, ano kaya ito? Pagdating po ng Lucena, yun ang una kong binuksan. At nakita ko po ang isang munting bilen na para po bang chok. Hindi naman chok kasi hindi siya nabigay. Na nakalagay po doon sa isang pader, ay sa isang parte, ay si Jesus na may katabi pong dalawang nakaluhod at dalawang nakatindig. Yung isa nakaupo si Mary at saka po yung isa ay si Joseph. Nandun din po yung nakahanay ng mga pastol.
Ito pala ang iniregalo niya sa akin. Mga kapatid, ang sabi po ng salitang Adbyento, pagdatal. Nakahanda na po ba ang kapatiran ng Magil? Tayong lahat sa paghihintay natin sa pagdatal ng ating Panginoon. Oo naman. Sabi po sa meeting ko nung isang araw sa Urban 4 ng Quezon, sabi niya, Ate Pia, sana naman dumating ang ating nire-request sa tagatagsalita at ako nga po ay lonely dahil hindi siya makakarating at may representative. Ako po ay matagal na naglingkod sa pamahalaan. Ayaw ko po ng kinatauan. Kung gusto mo, gawan mo ng paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Kasi mula pa po sa dialogue ng aming foundation, ay tinanong ko siya, okay daw. But this moment na bukas na yung affair, ay padadalhan ako ng kinatauan. Gaano mang kalaki ang pagkakilala ko sa kanila, sira sila sa inyong abang lingkod. Dahil ako po ay pag umuoo o pag umayaw-ayaw. Ang pagdatal ng ating Panginoon ay iilang araw na lang. Pinaghahandaan na ito. Nariyang ang aking apo ay, Lola, kahit walang tikoy, ibili mo lang ako magandang damit. Naghahanda. Lola, ibili mo ako ng ganare. Pero, sabi niya, ay wag na kaya. Kasi nga pala, mayroon nga pala kaming okasyon. Mayroon kaming gagamitin na ako ay isang anghel. Naghahanda maging ang bata. Tayo po kaya na nakilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas ay naging handa sa kanyang pagdating. Marami po ang nagsasabi, ang Adbyento ay isang pagtatapos sa kasamaan ng daigdig, Pastor. Hindi po ito isang pagdating lang ng Panginoon, kundi ang sinasabi ng salitang Adbyento, ito rin ay isang paghahanda at isang pagtatapos sa kasamaan ng daigdig. Ang layunin ng pagdiriwang ay magsisi, magbalik loob sa Panginoon at magbago. Kaya ang kulay na ating iwinawagayway sa pagdiriwang ng Adbyento ay violet o purple. Dahil po ang kulay na ito ay nagpapabatid sa atin na tayo ay nagsisi na at kinakailangan magbalik loob sa Panginoon at magbago. Ang ating pong kaibigan, kapitbahay, walang Pasko. Kasi ang kanila pong katuwiran, hindi totoo ang Pasko. Wala pong exact date na ipinanganak sa Jesus na ating tagapagligtas ng December 25. Sa marami pong tayulihiya at sa marami pong mga pag-aaral, Pastor, nakalagay po doon may buwan ng Marso na nakakalito. Sapagkat ako po'y 67 na going. Ay hindi ko po alam na Marso. Ang alam ko po talaga ay December 25. Pero marami po rin na nagsasabi na ito yung season o taglamig. Mga kapatid, hindi kailangan yung exact date ang ating alamin. Kundi bakit ba ang ating Panginoon ay ipinadala sa sanglibutan sa kabila ng siya ay talagang tagapagligtas. Nariyan na ang lahat ay kanyang nalampasan. Maliit pang bata, dadat nga ni Maria at ni Jose, kahalubilo na ng mga matatalino, ng mga pilontropo, magaling na sa mga laman ng Biblia. Alam natin na ang Panginoon ay umalis at muling babalik. At ang Adbyento ay hindi pinaghahandaan para tanggapin ni Tita Pia mula sa kanyang mga kaibigan ang regalo. Ang kailangang matanggap natin sa araw na ito ng Kapaskuhan ay ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Napakarami po nating gawain sa ating simbahan. Huwag tayong umasa na palagi na lang nakasalalay sa pastor. Meron tayong pastor, dalawa. Si Pastor Samonte at si Pastor Jay, lagi nating kaagapay. Pero kulang at kulang sa kanilang mga kamayang gawain. Nariyan ang konsilyo, nariyan ang mga lay worker natin, nariyan ang ating mga kabataan. Buti nga po, nasambot yung aming mga boses. Kasi kahit saan nga paano, kakantahan din namin kayo kahit tayo iilan. Sabi ng mga bata, kami na po. Naghanda sila para sa ating lahat, mga kapatid. So yung Adbyento ay buhay na buhay sa kapatiran ng mga kabataan. Alam nila ang meaning at pinaghahandaan nila. Sabi po ng Biblia na narinig ninyo, dapat tayong handa, maging sa sariling tahanan. Ay nung po ako'y bumili ng gasol
7 of October, pagpipista na ng kuta, bumili na ako. Ay 11 ng October, ninakaw, kasama ang tangke. Kulang pa ako ng 200 sa may-ari. Nanakaw na. Kung paano niya napasan, hindi ko po alam. Kaya sabi ng Biblia, kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Grabe po ang kasalukuyang nagaganap. Isasama ko na rin po sa pagpapaalaala ang Adbyento na ating pinag-uusapan. Ang Adbyento po ay pag-aaral for the second coming ng Panginoon. Tanggapin man natin o hindi, mga kapatid ko, ang Panginoon ay malapit nang dumating. Nariyan na po lahat ang mga pangitain. Dala nito ang pagliligtas at ang pag-ibig ng Diyos. At alam natin to sa John 3:16. Dala nito ang pag-asa at kagalakan. Ngunit sa muling pagdating niya, ang kanyang daladala naman nito ay ang paghatol at paghukom sa daigdig. Katulad ng sinabi niya sa Hebreo. Kabiguan at kalungkutan para sa mga tao nagpapatuloy sa kasamaan. Ang taga-Magil po'y exempted dito. Dahil po may sinasabi dito na nagpapatuloy sa kasamaan, tayo po dito pinipilit nating dumaan sa daang matuwid, sabi ng Pangulo ng Bansa. Tayo pong lahat, mga kapatid, lahat ng ating nasimulan ng 2014, ilang araw na lang po ang natitira, isama natin sa Adbyento na tayo ay handa na sa pagdating ng Panginoon, sa pag-alaala sa kanyang kapanganakan, na wala namang tama o eksaktong oras kung kailan. Ang December 25 po ay sinisilibra natin bilang pag-alaala na ng panahon ang ating Panginoon ay ibigay ni Maria sa atin bilang tagapagligtas ay taglamig. At ito po ang season ng taglamig maging sa bansang Amerika. Mga kapatid, ilang gabi po ay sisimulan ang simbang gabi. Kung tayo man po ng mga nakaraang panahon ay hindi naging handa para salubungin at tanggapin ang Adbyento o ang arrival o ang coming na sinasabi niya ito. December 15 po, December 16 po ang simula. Kung ang nakikita man po ninyo sa ating programa at nakikita ng lahat na ay ako muna ay absent sa December 16. Ako ay doon na lang sa 17 kasi maganda ang mangunguna, MMS. Hindi na rin kaya ako doon sa 18, si WA, doon ako sa 19, sa CYF, magagaling kumanta. Hindi na rin ako doon sa September 20, kabataan, ang mangunguna, doon na lang ako sa 21. Mga bata, masaya. Mga kapatid, ang Adbyento ay nagsasabi sa atin, ito ang pagdating ng ating Panginoon, ito ang pag-alaala sa kanyang kapanganakan, ito ang pinag-ubusan natin ng panahon, maging sa ating sambahayan. Hindi dito magiging hadlang na ang isang sambahayan ay nabubuo. Ang akin po kasing kabiyak ng puso ay Adventista. Tuwing Sabado po, hindi ko po siya nauutusan. Maaga po siya. Mayroon daw silang patlak. Maya-maya ay may gana rin naman. Pero magaling man, si Tita Pia may nakakabasa ng Bible. Marami po siyang verses na hindi ko rin alam. Dahil magaling siya sa Bible. Ang akin lang pong hinihiling sa Panginoon, bago man lang kami dumating sa hangganan, ay makumbinsi ko siya na maging UCCP. At medyo mayroon na pong linaw ng konti dahil lahat po ng gawain ko ay nakasubaybay naman siya. Adbyento, ulitin ko po, ang Adbyento po ay itong ating ginagawa. Kinakailangan po tayo ay maghanda sa panahon o end time. Pagkatapos ng masamang panahon, pagbabago ang kaayusan, katulad po ng mga ating dinaranas sa mundong ito. Kinakailangan po sa awit ni Maria na nasa Ebanghelyo, ang pagpupuri sa Diyos sa batang kanyang ipinanganak ay isang pagsasabing darating ang Panginoon. Ibabagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itataas ang mga nasa abang kalagayan. Bubusugin niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, ang pinalalayas ng walang anumang mga kadahilanan ng mga mayayaman.
Ito ang magsasabi na ang pagtatapos ng lumang panahon at pagdating ng panahon ng Panginoon ay itong season na ito, ang Adbyento. Sa pagtatapos po ng aking munting halaw mula sa kasamaan ng daigdig na ating ginagalawan, ipagdiwang natin na may pagsisisi ang pagbabalik loob sa Panginoon at magbago. Kaya ang kulay na ating iwinawagayway ay ang Adbyento. Sa kakatuturan po ng ating pananampalataya kay Kristo, ang pangunawa sa tinatawag nating Adbyento ay ang pag-aaral na natapos na ang lahat at tayo ay nagsisimula upang sa pagdating ng ating Panginoon ay ganap na nating maintindihan na siya ay ang ating tagapagligtas. Turuan natin ang mga maliliit na mga bata maisama sa bahay dalanginan tuwing araw ng linggo upang bago man lamang tayo mawala sa daigdig na ito, ang ating pananampalatayang ipamamana sa kanila ay kanilang masundan hanggang sa huling sandali ng kanilang pagiging isang tunay na mananampalataya, may pagkilala, may paggalang hindi lamang sa kanilang kasing edad, maging sa kanilang mga ninuno na mag-iiwan ng alaala. Hindi na tayo alipin ng pera sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Adbyento, ito ang araw ng pagbabalik ng ating dakilang lumikha. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay tumayo at ating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikita sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan. At sa Kanya na makapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Atin pong gaganapin ang ikalawang paghahandog.
Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po ang aming pagpapasalamat dahil kaming lahat ay narito sa iyong bahay-sambahan upang ipagdiwang namin ang iyong pagdatal at kami ay tinatalaga namin ang aming mga sarili, iniaalay namin ang lahat para sa iyo. Salamat po ng marami, O Diyos, sa mga pagdiriwang na ginagawa ng sangkakristyanuhan. Ito po ay nagiging pagpapala sa lahat ng tao. Sa amin pong pagtatapos, O Diyos, narito ang aming mga kapatid na nakaluhod. Sila po ay dumudulog sa inyo, nagpapasalamat. Anuman po ang kanilang pinagpapasalamat, O Diyos, ay iyo pong tugunin ang kanilang mga karaingan. Alam po namin na sila ay lumalapit sa iyong banal na paanan upang italaga ang kanilang buhay at magpasalamat at purihin ka sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat din sa paalaala, sa mensahe na aming narinig tungkol sa Advent na iyong pagdatal ay amin pong tinatanggap ang aming dakilang tagapagligtas na si Jesus na siyang sumakop sa aming mga kasalanan. At sa amin pong pagtatapos ng aming paglilingkod sa iyo, O Diyos, ay inyo pong igagawad sa aming lahat ang iyong mapagpalang bendisyon. At ngayon, ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at aliw ng banal na Espiritu ang siyang sumaatinaw lahat, buhat ngayon at magpakailanman. Amen.